Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, February 20, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pangunguna sa pag-amyenda ng economic provisions ng konstitusyon, pinauubaya ng Pangulo sa Senado. Habang RBH 7, tatalakayin na ng Kongreso simula bukas. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin. Sa paratang na tumanggap umano ito ng mga baril mula kay Quiboloy, VP Sara Duterte hindi na nagulat. Tinawag lang itong mga paninira. Sa Consumer Watch, presyo ng matambaka at galunggong bumaba na. At sa ating balitang showbiz, Ria Ataide at Zanjo Marudo, itinaas na ang relationship status sa next level. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nais ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mismo ang Senado na ang manguna sa pag-amyenda ng economic provisions ng 1987 Constitution. Sa gitna yan ng inihain na resolution of both houses number 7 ng Kamara, nakamukha rin ng RBH 6 ng Senado. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kinatigan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Senado na ang mataas na kapulungan ang dapat na manguna sa pag-aamyenda ng economic provisions ng umiiral na 1987 Constitution. Between the two houses, they will come to an agreement and that will be the way we'll do it. Paliwanag ng Pangulo, ito na rin naman na ang unang napagkasunduan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. It's really a storm in a teacup because this has been decided very long ago from both the leaders of both houses. Ang desisyong yan ng Pangulo ibinaba matapos maghain kahapon ang House of Representatives ng Resolution of both Houses number 7 o RBH 7 na tila pantapat sa RBH 6 ng Senado. Ang RBH 6 at 7 ang panibagong issue sa pagitan ng Senado at Kamara kasunod ng bangayan ukol sa People's Initiative Campaign. Tama na inayos ng House yung kanilang resolution para ito ay mas malapit do sa Senate version. But the key issue is that will the House and the Senate vote together or jointly ay hindi pa na-resolve. Ayon sa isang political analyst, kailangan na talagang mamagitan ng Pangulo ukol sa tensyon sa Kongreso. Kung hindi raw kasi lilinawin ng Pangulo ang katayuan nito sa issue, garantisadong apektado ang political capital ng mga tatakbo para sa 2025 midterm polls ng mga nais magsenador at kongresista. Parang yung presidente kasi ay conflict averse. Parang ayaw niya ng away. Pero hindi pwedeng magpatuloy yan eh. Because itong mga issues na kino-confront natin as a nation ay crucial yung role ng presidente. No? Hindi pwedeng hindi siya makialam. Lalo na at lumalalim na raw ang personalan ng mga mambabatas at hindi raw ito basta makakalimutan. No, masyadong maraming mga sugat yung nangyari para ito ay ma-resolve overnight. It will take time to heal eh. Pero paglilinaw naman ng Pangulo, bagamat tila tikom ang bibig nito sa isyu sa publiko, nakikipag-ugnayan naman ito sa dalawang panig. Maybe I don't proclaim, but sinasabi na kailangan kong pumasok, matagal na ako nakikipag-usap sa pagkabila. I mean, so what's more important is we get it done. So that's what we're doing. We do it quietly. We do it, without any fuss. Kaya ang atas ng Pangulo, get those amendments incorporated into the Constitution to improve the chances of investment and upskilling of our people. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Kukonsulta pa rin ang Senado sa Kamara ukol sa mga planong pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ito ang tiniyak ni Senate Subcommittee Chairman on Constitutional Amendments and Revision of Code, Senator Sonny Angara. Bagamat halos pareho lang naman daw ang dalawa kung ikukumpara sa resolutions, may ilan pa rin itong pagkakaiba. Sa ilalim ng RBH 7 ng Kamara, aamyendahan ang National Patrimony and Economy, Education, Science and Technology, Arts, Culture at Sports at General Provisions. Sa ilalim naman ng RBH 6, ang Education, Advertising at Public Utilities lang ang layong amyendahan. If ever, i-adapt na lang yung version. Kaya siguro before we finalize yung version dito sa Senado, magkukonsulta din kami as to the contents sa House. Pagka iba yung contents, siguro kailangan mag-bite kami. 2 araw lang matapos ihain ng resolution of both houses o RBH 7 para sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas, itinakda na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtalakay rito bukas, February 21. At imbis na sa maliit na komite gugulong ang deliberasyon, lalahukan ito ng buong kapulungan ng mahigit 300 kongresista. Chairman ng committee as a whole, si House Speaker Martin Romualdez, Senior Vice Chairman si Majority Leader Manix Dalipe, habang Vice Chair naman sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Deputy Speaker David J.J. Suarez. Nakatakda ang deliberasyon ng 1:00 ng hapon, 2 oras lang bago ang regular plenary session ng 3:00 ng hapon. Nananawagan naman ang Department of Social Welfare and Development sa mga politiko na huwag nang dumalo sa mga programa at serbisyo ng ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, ito'y para maiwasan na gamitin ang proyekto ng pamahalaan sa kanilang mga pansariling interes. Nag-ugat ang panawagan ng ahensya dahil sa umano'y paggamit ng AKAP program para makakolekta ng suporta sa People's Initiative. Matatandaan namang mayroong ipinatutupad ang DSWD na anti-EPAL campaign laban sa mga politiko na ginagamit ang programa ng kagawaran. We respectfully ask the lawmakers to do away of attending our distributions and all, because we don't want to give the people the wrong impression that they're involved with this implementation, with this payout, because as much as we are concerned, if you will look at with our guidelines, it is only the DSWD who can distribute, who can identify, who can validate, who can authenticate those who are ought to receive our payouts. Hindi na ikinagulat ni Vice President Inday Sara Duterte kung dumami pa ang alegasyon na ibinabato sa kanya. Ayon kay VP Sara, naniniwala siyang maraming politiko naghahangad na maging Pangulo. Kaya raw sunod-sunod ang pag-atake sa kanya. Nanindigan din ng Vice Presidente na imbis unahin ang mga paninira laban rito, dapat pagtuunan niya muna ng pansin ang kanyang tungkulin sa bansa. Hindi naman diretsahan na sinagot ang mga akusasyon ni alias Rene na tumanggap umano ang VP Sara ng baril mula kay Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon din kay Marcos, kahit magpakita pa ng ebidensya ang ICC, hindi pa rin kikilalanin ng bansa ang jurisdiksyon nito. Kaugnay niyan, batay sa isinagawang survey ng SWS, lumalabas na 56% ng mga Pinoy ang pabor na imbestigahan na ang war on drugs. 25% naman ang hindi makapagdesisyon, habang 19% ang hindi sang-ayon. Isinagawa ang survey nitong Disyembre sa 1,200 respondents. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point.
Susuportahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sakaling magsampa ng reklamo laban sa mga banyagang gumagamit umano ng cyanide sa pangingisda sa Scarborough Shoal. Matapos siyang makatanggap ng ulat ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ilang Chinese at Vietnamese ang gumagawa nito. Una nang tiniyak ng National Security Council na iimbestigahan ito saka gagawa ng legal na aksyon. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Umabot ng 20 pesos ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng isda gaya ng galunggong na sakop ng ilang buwang closed fishing season. Sa kabila nito, posible raw na muling tumaas ang presyo pagsapit naman ng Kwaresma, bagay na sinalag naman ng Fishers Group. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bumaba na ng 20 pesos sa kada kilo ang presyo ng ilang isda gaya ng matambak at galunggong sa pamilihan na kapwa sakop na katatapos lang na 3 buwang closed fishing season. Bagay na ramdam ngayon ng ilang consumer at nagnenegosyo. Dati bumibili ako mas mahal dito, 200 plus eh. Kalahati ang binaba. Mabenta kasi sa amin yan, sir eh. Kumbaga yan yung pinakabaon ng mga construction. Ipinatupad ang closed fishing season sa Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula mula noong huling quarter ng 2023 hanggang nitong pagpasok ng Pebrero. Ang frozen na galunggong halimbawa mula 240 pesos sa kada kilo, 220 pesos na lang ngayon. Ang presyo naman ng kada kilo ng lokal na galunggong sa dating 220 pesos, ngayon 200 pesos na lang. May ibang isda rin ang hindi gumalaw ang presyo gaya ng makarel. Wala rin kwenta. Bumaba ang isda pero matumal. Kasi ngayon yung isda ngayon mga frozen, bira lang yung sariwa. Kaya yung mga tao siguro ko nag-aalanganan sila na bumili. Sa kabila nito, mukhang maudod daw ang kahit papaano'y bawas sa presyo ng isda dahil sa papalapit na Kwaresma. Baka bumalik na naman sa 240 to. Mataas kasi yung dating. Kaya tinatasan din namin yung para makabawi sa mga gastos. Na lang, sardinas naman. Ganun naman usually kasi pag sa Holy Week, wala ka naman makikitang mga isda rin eh. Bagay na sinalag ng Fishers Group na pamalakaya. Kahit nga mag-open season o close season ka, walang batayan para magtaas eh. Ito pa kaya? Ito lang dahil ng Holy Week, di ba? Pagsasamantala yun. Ano kaugnayan ng Holy Week doon sa dahil marami consumption? Kaya dapat nga pasalamat yung traders pag marami consumption, mas malaki kita nila, di ba? Ang katanggap-tanggap nilang rason para tumaas ang anumang kalakas sa dagat ay dahil sa epekto ng mataas na krudo na ginagamit sa pangisda. Pero oras na tumaas ang presyo ng isda sa Kwaresma at nananatiling magandang hango ng mga ito, traders ang dapat umanong sisihin. Ito yung mga may-ari ng mga commercial fishing vessel at saka merong aquaculture, no? Halimbawa, Prabil. Yung Prabil, yung pag-aari ng pamilya ni Secretary Laurel ng DA, sila kumikita dyan, no? Sa ganung patakaran. Kapag nag-import ka, kita sila. Pag nag-export, kita sila. Di ba? Kapag bumagsak yung isda mo sa fishport na nabutas, sila rin yun. Tapos pag dinispose nila yun, siya kanila pa rin yung kita. Sa pinangangambahan ng mga epekto ng El Nino, nagpaalala ang Fishers Group sa mga may fish cages na tiyaking hindi nagsisiksikan ang mga isda dahil may epekto ito sa kanilang oxygen requirement. Yung fish pond kasi, mababaw lang ang tubig niyan. Lalo na kung wala ng mga kahoy yan sa palibot, naka-open yan, mamamatay yung mga isda dahil sa mainit yung tubig. Umaas ang pamalakaya na pagtutuunan nito ng pansin ng parehong mga isda gaya ng pagtatayo ng post-harvest facilities pati na ng kalaunay magtitiyak sa abot kayang presyo ng mga isda sa merkado. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mas mahirap ang isawaan ang pagbibigay ng bigas kaysa sa cash bilang assistance sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayon yan kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Pero paglilinaw nito, pinag-aaralan pa naman ito ng DSWD at Department of Agriculture. Isa na niya sa magiging hamon ang storage. Kaya logistically hard kasi kung iisipin nyo, kalat-kalat yung ating mga beneficiaryo. 4.4 million spread across different areas in the country. Sabi nga ni Secretary Balisacan, we have to do a cost analysis.
Good news po mga ka-A to Z dahil sa dedikasyong makapaghatid ng mga impormasyong maaasahan sa pamamagitan ng media channels, itinanghal bilang Asia's influential and highly credible broadcasting network ng Asia's Influential Leaders Awards 2024 ang Zoe Broadcasting Network Incorporated. Sa ilalim yan ng operasyon ng Zoe Broadcasting Network ang A to Z Channel 11, Live TV, DZJV 1458, Radyo Calabarzon at DWZB 101.9 Light Palawan FM. Para kay ZBNI Sales and Marketing Head Nestor Nex Laideros, maituturing itong testamento para maisakatuparan ang serbisyo para sa Diyos at bayan. Being influential is all about connection, and we are connected to God, and we are the connector of God to the people. Being a credible network, our message is to tell God's love to them. And through the network of Zoe Broadcasting Network, we have Light TV, we have A to Z, we have DZJV, and DWZB at all. Nagagawa po natin ang mandato po para sa Diyos at para sa bayan. Susunod, balak mo bang kumuha ng lisensya? Ayon sa LTO, paubos na naman ang plastic cards hanggang sa katapusan ng buwan. At bagong school year calendar ngayong taon, alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Unti-unti nang nauubos ang mga plastic cards sa paggawa ng lisensya ng Land Transportation Office. Kaya mga OFW na kailangan ito dahil sa kanilang hanap buhay, prioridad daw ng ahensya na mabigyan. Samantala, LTO umaasang maaprubahan na ang panukalang procurement plan para sa suliraning ito. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Paubos na ang mga plastic cards ng Land Transportation Office para sa paggawa ng mga lisensya. Our on-hand na po as of February 14 is 137,945. Nasa mahigit 100,000 na lang kasi ang supply ng LTO. Kulang na kulang kumpara sa 15,000 na araw-araw na pangangailangan nito. Ibig sabihin, nasa 10 araw na lang bago ito tuluyang maubos. Yung 137,000 cards naman po, Mr. Chair, is scattered in different regions. Hindi lang naman sa Metro Manila po yan. Pero I would have to admit, in some regions would have more than others. So, ganoon po, nakakalat po yun. Kaya naman umaasa ang LTO na maaprubahan na ang ipinanukalang procurement plan para hindi maantala ang produksyon ng lisensya at matugunan na rin ang problema sa backlog. The LTO was proposed to undertake an agency-to-agency alternative method of procurement with a total approved budget of 284,180,000 for 6,500,000 cards. Sa pool rin ang problemang ito ang ilang OFW drivers na kailangan na ang lisensya. Marami po kasi tayong nare-receive na calls or complaints from our kababayan, lalo na po yung mga drivers na ang hanap buhay sa abroad ay magmaneho. And in fact, mayroon pong nag-abroad na nag-expire. Considering na maliit lang po itong 137,945 license cards na available, ano po ba ang plano ninyo dito? Our priority are the OFWs. So, umikot nga po sa mga district offices to reiterate that our priority, whatever cards are left, i-prioritize ang OFWs. Samantala, bukod sa pangakong matutugunan na ang plastic na lisensya, asahan na rin raw ang pagkakaroon na ng mga plaka ng mga sasakyan dahil sa inaasahan nitong supply na darating. The timeline, sir, for the delivery of the blank plates as per delivery schedule. For the balance of 5,989,330 for the motorcycle plates, the last delivery will be on November 4, 2024. That is 1 million pieces every 45 days. Pagmamalaki pa ni Asik Mendoza, we have a backlog of over 9 million plates. For motor vehicles,
the backlog represents replacements of the green plates, the old green plates to the new ones. But as far as current usage is concerned, we do not have any backlog anymore as far as motor vehicles is concerned. Ayon sa LTO, posibleng matapos na nila ang backlog sa plaka sa ikatlong quarter ng 2025. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inilabas na ng Department of Education ang bagong school year calendar para sa taong 2024. Batay sa DepEd Order No. 003, magsisimula ang bakasyon ng mga paaralan sa June 1 hanggang July 26, 2024. Magtatapos naman ang kasalukuyang academic year sa May 31. Para naman sa susunod na school year 2024 to 2025, magsisimula ang pasok sa July 29 at magtatapos ng May 16, 2025. Matatanda ang ipinangako ng DepEd na unti-unti nilang ibabalik sa dating school year calendar. Tinatayang 8.1 million worth ng fossilized giant clamshells ang nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Balabac, Palawan. Abot sa higit 300 piraso nito ang nabisto na nakatanim sa dalampasigan ng naturang lugar. Samantala, idineklara ng avian flu free ng Department of Agriculture ang lalawigan ng Benguet. Matapos yan ng 70 araw ng disinfection at pagmamonitor sa mga apektadong poultry farms. Umaksyon na ang US sa kasalukuyang opensiba ng Israel Defense Forces sa Gaza. Naghain ito ng United Nations Security Council resolution na magtutulak ng temporary ceasefire. Mariin itong tinututulan ng plano ng Israel na sumugod sa Rafah kung saan nananatili ang mga na-displaced na Palestino na bumuo ng pangamba sa iba't ibang bansa. Mababatid na ang US ang isa sa key ally o kaalyado ng Israel. Pinauubayan na ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio kay Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang tagumpay ng national basketball team sa mga torneyong lalahukan nila sa ibang bansa. Ito'y ayon kay Panlilio dahil may mga sariling programa ang Gilas coach kaya't marapat na diskarte nito ang gamitin sa kupunan. Sa kabila niyan, aminado ang SBP na kulang ang panahon ng ensayo ng Philippine team para sa FIBA Asian Qualifiers pero tiniyak nitong nagagawan na ng paraan ni Cone para makasabay sa mga manlalaro ng ibang bansa. Makakaharap ng Gilas ang Hong Kong sa February 22, habang Chinese Taipei naman sa February 25. Sa aming pagbabalik, isang celebrity couple na naman ang Road to Forever. Sanjo at Rhea, engaged na! Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Forever sounds good. Yan ang caption ng engagement announcement post ng celebrity couple na si Rhea Atayde at Zanjo Marudo. Matatanda ang unang kinumpirma ni Zanjo ang relasyon kay Rhea nung nakaraang taon lang. Inulan naman ang pagbati ng kapwa celebrities ang dalawa. Congratulations! Mga ka-A-to-Z, ikaw ba to? Yung bang kahit anong ginagawa gustong i-highlight o kunan ng selfie? Paalala po ha, lagi pong mag-ingat. Narito. Hashtag selfie is life. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa historian na si Henry Adams. Ayon kay Adams, ang kaguluhan ay ang batas ng kalikasan. Kaayusan naman ang pangarap ng tao.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!